Ang YouTube user na si Neon B. White ay gumagawa lamang ng isang TikTok video habang siya ay tumutugtog ng piano. Pero ang simpleng video ito ay bigla na lamang naging kakaiba matapos na may mangyari na hindi niya inaasahan. Alright, what's up guys? Neon here. I got bored over the quarantine and I'm trying to learn the piano. So yeah, leave some comments down in the comment section for any suggestions of songs that you guys want me to try and learn. But right now, I'm going to show you guys one that I learned. So I hope you guys enjoy it. Okay, so the door just opened. As you can see right here, I was recording just over there, and the door opened. That was interesting. Okay, I'm just gonna go back into my room and completely ignore that happened. The door just closed again, but the other door. I'm not gonna have any of that. I'm just gonna close the door and completely ignore that. Habang tumutugtog ng piano si Neon, ay bigla na lang bumukas ang pintuan ng kanyang kwarto at laking pagtataka niya nang makita niyang wala namang tao na naroon sa labas. Pero nang iharap na niya ang camera kung nasaan siya kanina, makikita ang isang itim na pikura ng tao na nakatayo malapit sa kanyang piano na hindi naman di umano niya nakikita ng mga oras na ito. Ayon pa kay Neon ay hindi naman di umano siya naniniwala sa mga multo at mga bagay na paranormal, pero hindi di umano siya sigurado kung ano ba ang nakukuhanan ng kanyang kamera at nanindigan siya na ito ay totoo at hindi ito gawa-gawa lang. Pero katulad pa rin ng palagi kong sinasabi, nasa inyo na kung maniniwala ba kayo o hindi. Ang ghost hunter na si Franco na may-ari ng YouTube channel na Franco TV ay binisita ang isang abandonadong mansyon sa Peru na pagmamay-ari di umano ng isang Japanese na noong taong 1920 ay kinitil ang kanyang sariling buhay dahil di umano sa kanyang malaking utang. Matapos ang insidenteng ito ay naiwanan ng abandonado ang mansyon, kaya naman sa kasalukuyang panahon ay pinaniniwalaan na ito ay haunted at sinubukan nga mag-imbestiga ni Franco para mangalap ng mga patunay. I think the main entrance are these doors here. Oh, what the? Hold on. That looks like something on the window. The frame rate might have dropped on the camera just a little bit because I brought up the brightness. But I just seen something on the window. Hold on, let me bring the frame rate back. There we go. I literally just saw somebody peeking out at me from the second floor. Hola? Turn on my other light. Buenas? I just heard laughing. Buenas.
having. Hola? I hear something. I want to see if I can find the room with that square window. I think it's this way. This is the square window. Oh my god, I hope this place does not collapse on me. Now I know that there's nobody here. They told me I have this whole place to myself. But I legit just saw somebody standing right over here. Looks like I got like 2 little finger marks there. And that's where I was on the outside. Sa umpisa pa lang ng pag-iimbestiga ni Franco ay nakita na niya mula sa bintanang ito ng mansyon ang tila isang tao na nakatungo sa kanya. Gayunpaman ay pumasok pa rin si Franco at pinuntahan ang kwarto kung saan niya ito nakita. Pero wala naman siyang nakitang tao na naroon at ito rin naman ang sinabi sa kanya ng caretaker bago siya pumasok sa loob ng mansyon. If there's anybody here or spirits with me or... What the hell was that? Make yourself known, which I think you just did. I just heard something right over here at the staircase. Holy shit, hold on, I'm gonna turn on my flashlight. Hola. I'm only here just exploring and visiting. I just thought I heard something inside this room. Oh shit, I did hear something. Hola? It just sounds like somebody's standing here. And there seems to be footprints of what looks like a child that's running through here barefoot. No one comes through here barefoot. The only workers here always have shoes on. No one lives in this house. But there's recent dust, and you can see what looks like is a child footprints on the floor. Look at this. Right there is a footprint. Holy shit. I just heard something. It sounded like something moving. That's a toe. And then see another one right over here. And then another one. And another one. And it just goes right into this room. I feel like I'm gonna see a kid in here. Nakarinig si Franco ng mga tunog na tila ba may ibang kumikilos sa loob ng mansyon. Gayong wala naman siyang nakikita na kahit na sino. Pero sa bahaging ito ay napansin ni Franco ang tila mga bakas ng paa ng isang bata na nakayapak na nakapagtataka dahil wala naman di umanong bata na nakatira dito at palagi di umanong nakasapatos ang caretaker ng mansyon. Matapos ito ay ginamit ni Franco ang kanyang night vision camera at EMF meter para subukan makipag-ugnayan sa mga kaluluwa na posibleng naroon. Any other spirits here with me right now that would like to get close to this black box? If I come closer, there we go. See it? Right towards the window area. And you know what is weird? I'm standing right here. And it might be because I'm next to a window. It may not be. But it does feel a little bit cooler around this general area. It
It is kind of flickering here at the moment. Thank you for getting close to me. I really appreciate it. Holy I just got the sound of footsteps right outside the door. I have no idea what the hell that was, but it definitely sounded like footsteps or somebody running through here. At this point now, I'm gonna see if I can make my way to the other mansion, because I don't want to spend my whole night in this one. I've already been in here for like about 2 hours. I want to be able to have a little bit more time when I get to the other ones. Habang sinusubukan ni Franco na makipag-usap sa mga kaluluwa na posibleng naroon, ay nagumpisang umilaw ang kanyang EMF meter na nangangahulugan na may nasasagap itong enerhiya. At mula dito ay nakarinig na rin si Franco ng mga yabag mula sa labas. At sa bahaging ito ay napansin pa ng mga viewers ni Franco ang tila isang itim na figura na nakamasid lang sa kanya. Matapos ito ay nagpatuloy lang si Franco sa kanyang paglilibot at mula sa bahaging ito ng mansyon ay napansin niya ang tila mga gamit na pambata. What is this? I just heard something. Hola? I heard something over here, but I don't want it to stop the exploration here. Oh my God. I just saw something on the first floor there by the stairs. That. I just saw that. I saw what looked like a white mist pass to the right side, or something passed to the right side. I'm gonna turn off my light so you guys can see. There used to be a lot of stuff here. Oh my God, I got goosebumps. I literally saw something walk into this room. I'm gonna show you guys the replay. That. I just saw that. Habang tinitignan ni Franco ang mga larawang ito, ay narinig niya ang boses ng tila isang bata. Matapos ito ay lumabas muna si Franco at mula sa labas ay nakita niya ang pagdaan ng isang imahe na animoy isang bata mula sa pintuang ito ng mansyon. Agad naman na pumasok si Franco sa loob ng mansyon at sinundan kung saan ito nagtungo. Pero kagaya ng inaasahan ay wala namang tao na naroon. Pero di pa siya nagtatapos. I'm gonna see if I can make my way in. There we go. This place is creepy. Seems to go on forever. Just fine. Oh God, it looks creepy. I don't even see anything but pure blackness. Look at this. Seems to be pretty quiet. I'm gonna see if I could go up there. But I'm not sure if it's safe to go up there. Habang nasa hagdanan si Franco at pinatay ang kanyang flashlight, sandaling makikita ang isang puting imahe na mistulang isang mukha ng bata na sumilip sa kanya at agad ding nagtago na hindi naman niya nakita ng mga oras na ito.
Ang mga tunog at mga pagpaparamdam kayang ito na nakuhanan ni Franco ay mga patunay na totoong haunted ang abandonadong mansyong ito. Mga multo nga kaya ang nakuhanan ni Franco sa bidyong ito? Kayo, ano sa tingin nyo? Ang ghost hunters na sina Casey at Colton ng YouTube channel na Mindset TV ay binisita ang isang lumang property sa US na sinasabing itinayo noon pang 1800s na sa kasalukuyang panahon ay pinaniniwalaan din na haunted. Ayon sa mga kwento ng mga taong bumibisita at napapatira sa bahay na ito ay marami na di man ng mga kababalaghan ang naganap dito. Kabilang na dito ang kusang paggalaw ng mga bagay sa loob, mga kakaibang tunog, mga yabag at boses. Kaya naman sinubukan mag-imbestiga ni na Casey at Colton para alamin kung may katotohanan nga ba ang mga kwentong ito. Hello, hello. Oh, shit. Oh, man. Can you please light up this device in my hand? We're not here to harm you. We're just here to communicate. Oh, look at these little... Wait. I thought you were opening it. When that happened, we immediately thought maybe there's like a soft spot in the floor that we stepped on, like we put a little too much pressure on it, so we went around and tried to debunk it. And as much as we tried, we couldn't get it to repeat what it just did. Well, that's a good sign. That, doesn't open on its own. That's trippy, man. Habang nasa itaas ang dalawa ay nai-record ng kanilang kamera ang tila isang boses o angel. At sa bahaging ito naman ay nakita nila ang kusang pagbukas ng pintuan ng cabinet na ito at hindi nila maipaliwanag kung paano ito nangyari. Matapos ito ay nagsagawa pa ang dalawa ng iba't ibang mga test pero wala naman silang natanggap na sagot mula sa kanilang mga device. Kaya naman naisipan na lang nila na mag-setup ng camera at magpalibas ng gabi sa loob ng bahay na ito. At dito na nagumpisang tumindi ang mga pagpaparamdam. As soon as we saw each other, before any words were spoken, the look on his face, I knew he just heard exactly the same thing. You heard that? That was you. That was not me, bro. What did you hear? Dude, I heard a crack, slam. It sounded like a door slammed, right? Yeah, something. That sounded like it was up here, though. Yeah. Yeah, that scared the out of me. Shh, shh. What the is that? Shh. Hold on, bro. What is that? That's fucking water running. From where? It sounds like this bathroom right here. What the What the Is that... Oh, shh, shh. Hey. And as soon as we turned the corner and looked in the bathroom, it just stopped completely, but then the silence was interrupted by what sounded like these bells or chimes from within the house. Is that... Oh, shh. Hey. Someone ring a doorbell. Someone ring a doorbell. Oh, hey, look, there's a
light, bro. Dude, that light switch doesn't even work. What the bro? What is happening right now? Tina. 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 What is happening right now? Habang ang dalawa ay nasa magkahiwalay na kwarto, ay nagising sila pareho matapos nilang makarinig ng isang malakas na tunog. At habang pinag-uusapan nila ito ay narinig naman nila ang tunog ng gripo na tila ba nagpapatay bukas, na nung sinubukan na nilang silipin ay bigla na lang tumigil. Matapos ito ay nakita naman nila ang pagpapatay-sindi ng ilaw ng kwartong ito at nakarinig din sila ng tunog na para bang isang alarm. Bro, I honestly thought this place was like... Bro, I'm shocked. There was this old grandfather clock that we saw during the initial sweep, and as we approached it, we realized that the glass door was wide open, and neither one of us could recall that door being open when we first walked through the house. Hold on. It's not was a noise. Yeah, the clock isn't working. It's stuck on 10. We have to look at the footage. That was the noise. That was the noise, dude. Yep, you're right. Bro, that's crazy, bro. Bumaba ang dalawa para hanapin ang tunog na narinig nila kanina at nakita nila na nakabukas ang takip ng lumang orasang ito at napagalaman nila na ang tunog na narinig nila kanina ay nagmumula pala sa orasang ito, pero hindi sila sigurado kung ano ang naging sanhi ng pagtunog nito dahil hindi na ito gumagana. Pero alam mo ba na merong hindi napansin ng dalawa habang sila ay pababa ng hagdanan na napansin lang ng kanilang mga viewers? Narito muli ang video at panoorin mo ito ng mabuti. Hindi ito ganun kadali makita, pero mula sa bintanang ito na malapit sa hagdanan, makikita ang di umano isang matandang babae na sinisilip sila mula sa labas. At kapansin-pansin din di umano na gumagalaw ang bibig nito na para bang ito ay nagdadasal. Pero imposible di umano na may taong makatungo dito dahil mataas ang bintanang ito. Ang mga tunog at mga pagpaparamdam kayang ito na naidokumento ni na Casey at Colton ay mga patunay na totoong haunted ang property na ito. Isa nga kayang multo ng matandang babae ang sumilip sa kanila mula sa pintanang ito. Kayo, ano sa palagay nyo? Ang Pinoy Ghost Hunter na si Joe na may-ari ng YouTube channel na Joe's Files ay sinubukan mag-imbestiga na mag-isa sa isang kilalang haunted spot dito sa atin sa Pilipinas na tinatawag na Diplomat Hotel, na kung saan ay marami ng mga kwentong kababalaghan ang nagmula, kagaya ng pagpapakita di umano ng mga madre at multo ng mga taong nasawi sa panahon ng digmaan. At ibinahagi nga ni Joe sa atin ang kanyang mga nakuha ng kakaiba sa kanyang pag-iimbestiga sa loob ng Diplomat Hotel. Marami nagpapakita dito sa mga ano na to, pasilyo na yan. Tara, libutin pa natin. Marami nagpapakita dito sa mga ano na to, pasilyo na yan.
yung kabilang fountain. Nakuhanan ni Joe sa kanyang investigasyon ang mga puting imahe o anomalyang ito na hindi niya maipaliwanag kung saan nga pa nagmula. Lalo pat makikita naman sa bidyong ito na wala naman siyang ibang kasama at mag-isa lamang siya sa loob ng Diplomat Hotel. Kung gusto nyo mapanood ang kabuuan ng bidyong ito at iba pa niyang mga investigasyon, bisitahin at mag-subscribe na rin kayo sa kanyang YouTube channel na Joe's Files. Ang bidyong ito ay ipinadala naman sa atin ng isa sa ating mga viewers na si Christopher Echepare Perez at kuha naman di umano ito ng isang estudyante dito sa atin sa Pilipinas. Nang isang gabing inutusan ito ng kanyang guro para kunin ang mga gamit nito sa kanilang classroom. Pero dahil di umano sa kakaibang pakiramdam, ay naisipan itong mag-record ng video. Habang pabalik na ang estudyante dala-dala ang gamit ng kanyang guro, ay nakita at nakuhanan niya mula sa hagdanan ito ang isang itim na figura ng tao na nakatayo sa kanyang daraanan. Ang bidyong ito naman ay ipinadala sa atin ng isa sa ating mga viewers na tumangking magpakilala at kuha di umano ito ng dalawang babae dito sa atin sa Pilipinas habang sila ay sumasayaw at ibinahagi nila ang bidyong ito sa internet matapos nila itong mapanood at manindig ang kanilang balahibo. Habang nagsasayaw ang dalawang babaeng ito, ay wala silang kamalay-malay na nakuha na ng kanilang kamera sa kanilang likuran ang mabilis na pagdaan ng isang itim na imahe. Totoo nga kaya mga nakuhanan sa bidyong ito? Mga multo nga kaya ang nakuhanan nila? Kayo na ang bahalang umusga. At dito na nagtatapos ang ating video. Kung nagustuhan mo ang video ito, sana ay mag-iwan ka ng like at ng iyong komento. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, ay mag-subscribe ka na at i-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bago nating upload. O paano? Paalam mo na sa ngayon at kita-kits na lang sa susunod nating video. Maraming salamat! Hi! Kung meron kang mga videos na pwede nating i-content sa ating munting channel, i-email mo lang ito sa sircripstv@gmail.com o kaya naman na i-PM mo lang ako sa ating Facebook page. Maraming salamat!